Sa video na ito, ipabiyahe namin kayo sa bayan na tinuguri ang Art Capital of the Philippines, ang bayan ng Angono, Rizal. Ang bayan ng Angono ay birthplace ng dalawang national artist, si Carlos Francisco at Maestro Lucio San Pedro. Sa katunayan, ang isang street sa Angono ay inilaan para sa kanilang artworks. Talagang napaka-artistic. At alam nyo ba na meron ding National Museum sa bayan ng Angono? Ito ang Angono Binangonan Petroglyphs, na kung saan makakakita ka ng mga sinaunang rock art na maaaring inukit pa noong 3000 BC. Medyo kakaiba ang ating rides ngayong episode na ito, pero tinitiyak namin na may enjoy nyo ito. Kaya ano pa bang hinihintay natin mga kamoto? Simulan na natin ang ating biyahe. For today's ride, nandito tayo ngayon sa Art Capital of the Philippines, ang bayan ng Angono! Yun. Kaya makikita nyo yun, ang tawag dyan, Gigantes yan, di ba? At ito yung munisipyo nila. So for today's ride, chill ride lang ulit tayo. At ipapasyal namin kayo dito sa bayan ng Angono. Medyo modern na yung munisipyo, no? Yan, paborito ko yung Angono Police Station na yun, Paborito ko yun. Ayun, no? God bless Angono, home of Gigantes Festival. Bago kami kumain, papakita muna namin sa inyo yung street na puro art mural. Yan, anong street to? Second Gallery. Oh, nandito pala yung botong ancestral house eh. Baka yun yung nasa simbahan. Yung merong Ewan ko. mural ng Bugoy ng Duyan. Ayun ba yun? Ewan. Baka. Ayun, no? Tignan nyo, puro art mural, oh. Oo, to. Articulate Madness. Saan nga gawa yan? Bato. Bato ba yan? Hawakan nga natin. Bato nga, pero mukhang bakal eh. Siyempre sa pintura. Pinuha nila. Oo, pintura. Tapos isa lang yung kulay niya. The brown man. Gold tsaka black. Ito, parang ano yan? Martyrdom of Rizal by si Francisco, National Artist. Ano? Rizal, Martyrdom of Rizal. So ito si Jose Rizal. Ay, kung hindi mo buksan. Ayun si Jose Rizal. Ayun nga, si Jose Rizal nga. Ang mukha nga ni Jose Rizal. Tapos binaril siya. Saan ba binaril si Jose Rizal? Alam, may sa likod. Sa Bagong Bayan. Saan ko saan? Pag sinabing saan lugar yun. Oo, bakit ito pag sa katawan? Saan binirel? Ay, yun. Kung paano binaril si Rizal, nakatalikod. Oo, o saan sa likod? Malay ko. Sa spinal cord. Botong Francisco Fiesta, 1946. Baka unang Aray ko. nag-fiesta dito, 1946. So dito sa Angono, kapag ka nag-fiesta, nagbabasaan din, di ba? Pero walang mga perwisyo. Nalala ko nung unang no? Unang fiesta ko dito. Nagpapaalam sila, "Uy, babasahin kita." Pista sa Nayo na yan. Ano ba yung pista dito? 1947. Natin yan. Ano yung tsura? Piling ko si Mayor to. Si Mayor Vice. Mayor ba? Ayan. Mukhang ito nga, yung pista sa no? Ba't walang nagbabasaan? Di ko alam. Pista sa Nayon. So yun, nagbabasaan din sila dito. Pagka
Fiesta Gigantes Festival. 23 lang, di ba? 23. Ayun, ganito. Si ang Nono. Poblasyon, itaas pala to. Ayan, no? Ugoy ng Duyan pala yung title noon. Baka yung ancestral house. Ewan. Ugoy ng Duyan pala yung title noon. Di ba pinag-uusapan natin yun sa isa? Pinag-usapan natin yun nung vlog ng ano, nang pumunta tayo sa Kape Hingahan. Pero sino ba yung si Francisco? Siya yung tumutugtog nung Sino? gamit yung na dahon. Siya yun, di ba? Siya ba yun? Francisco, oo. Bakit hindi maintindihan? Sir, to sana di na Yes, kumanta. Ayan, panis. Kaya talaga namang art capital of the Philippines ang Angono. Feeling ko ito yung ancestral house niya. Feeling ko lang. Hindi, feeling ko yun nandun eh. Yung maganda, yung mukhang mansion. Tapos meron pa dito eh. Nakita rin natin to. Ayun, isang buong bakura, no? Nilagyan ng kanta. Imagine mo yung bahay mo, no? Ding-ding kanta. Yung mga nota na hindi tayo marunong magbasa niyan eh. Lalo na ako. Ayan. Ayan, no? Napaka-artistic ng bayan ng Angono. Bukod ba sa Francisco family, meron pa bang ibang sikat na ano dito? Artist? Yung mga blanco. Ay, yung Blanco, merong Blanco Museum. Napansin ko nga maraming art, ano dito eh. Family Museum. Maraming artist kasi nakatira dito. Di ba ikaw, dito ka lumaki? Oo, kasi artista ako eh. Hindi ka artist, pero feeling artista ka. Feeling artista tayo. Ngayon, tayo naman po ay pupunta sa Marilake ng Angono. Ano bang mga meron sa Marilake, di ba? Mga magandang kalsada, tsaka mga overlooking, tsaka mga pumipitik. At Dito sa maraming Angono, riders. meron din ganyan dito. Itong kalsadang to ay papunta to sa Antipolo. Ito yung mataas na bahagi ng Angono Rizal. Kasi yung kanina, yun yung malapit sa lake. Ayun yung bayan. Okay, Yung lake. bayan. Mamaya papakita rin natin sa kanila yung lakeside. Yung posisyon kasi ng Angono, sa paakit ng bundok, pababa ng lake. Tapos kadikit niya na Antipolo. Kaya meron kaming matataas na lugar, tapos meron din kaming malapit sa lake na galaan. Ayun o, baka nag-ride siya. Diretso yung ba natin yan? Saan? Uy, ano yan? Sitio Labahan. Ano, may sapa dyan. Sige, puntahan natin. Kaya tapos Ayoko, kumain. off-road eh. Ayan, bahala na. Eto na. Ito na ang Marilake ng Angono. Lamig, ang sarap. Namiss ko na tuloy long rides na malamig. Oo. Yun o. Dito yung Marilake of Angono. Domsa. Di ba? May bangkingan din dito. Pero yung pinakang highlight dito yung mahabang diretsong magandang kalsada. Ay, bukas na nga. Dyan tayo. Mama, ikutin muna natin. Cafe Infinite yan, 24 hours yun eh. Gumaganda na, dami ng restaurant.
Sikat din pang jogging. Ba't meron na rin dito? May mga cart na. Ay, ganda na. Siguro pag nag-jogging ka dito, sasakit talaga binti mo. Gusto mo, try natin. Yun oh, dami ring riders oh. Diba? Sabi sa inyo, little marilaki oh. Ang uno to eh. Paikot-ikot ka dito. Expert ka na sa akyatan pagkatapos. Ayun oh, may mga bikers oh. Ayun, may pitik dyan oh. Yeah, alright. Sayang, hindi ako nakatingin naman. Daming bikers. Ayan ang sinasabi namin oh. Mahabang parang. Hey. Yee! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs like never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Looking back on how I used to. Sarap pag top speed dito eh. Parang nasa rides oh. Kaya lang yung DJI alog ng alog eh. Ito pala, ayan. Welcome to Mahabang Parang. Anis. May mga subdivision na dito. Ako kinakabahan doon sa alog ng DJI. Parang gusto ko rin puntahan doon sa may Isboro. Pero mamaya na, kain muna tayo. Oh, ito yung mas magandang view. Di ba mahulog na? Hey. Straight ahead Camellia Meadows. Wee! Ito yung parang pag tumakbo ka ng dire-diretso, akala mo i-tsaka sa langit. Oh, tignan nyo. Oh, may overlooking pa. Hey. Kaya siya mahabang parang. Ganda oh. Oh. Napigaan natin. Parang nasa rides talaga eh. Uy, kumunta pa si Parang- tayo. Ganda oh. Oh, parang mag-i-slide oh. I-tsaka sa langit. Hey. Nakakaba. Wee! Oh. Daming bikers. Lalaki siguro ng binti ng mga nagbabike dito. Ba't parang qualified ka dun? Baka overqualified. Mga rides. Chill. Tapos, pag rides ka, nagutom ka, may mga kainan dyan. Dito sa Cafe Infinite.
Kung dinidevelop doon yun lang. Pero kapag pumupunta kayo dito sa Angono, medyo ibaba nyo expectation sa food. Bilang pa lang ng daliri yung nakakainan namin talagang gustong gusto ko dito. Oo. Pero busog ka sa sa view. Busog ka sa view. Mata. Saan tayo? Yan, dito. Sa kapit. Tingnan natin yung mga pagkain. Cafe Infinite. Dito kami ngayon sa Cafe Infinite. Ayun, ay, mga ano pala to? Event package deal. Patingin nung ano nila. Rice meals, ano sa'yo? So, 500 lang ang budget namin ngayong araw. Ang gusto ko cheese omelet. Cheese omelet, 130. Mura lang kasi. Hindi, gusto ko din na mga ganun. Ito bang rice meals nyo, ano to, breakfast, ano? Or May java rice ito siya na mga egg. may dalawang egg? O, alin nga. Pero ano na rin siya, breakfast. Tapa ako. May cheese omelet pa. Isang cheese omelet, tsaka isa pong ano, tapa. So parang tapsilog yun. Tapos dalawa na yung itlog. Bali 384. Magkano? 384. 384. Meron pa tayong makasya ba sa kape yun doon? So ayun ma. Number 7 po. Serve na lang. Parang malabo tayo sa ano malabo tayo sa 500 pesos Ayun, may pa. Upo ka muna dyan. Upo ka muna dyan. Naka-helmet? Cafe Infinite. Tara. Upo muna ako. Tara muna tayo magandang pwesto. Ito po ang view namin dito. Cafe Infinite. Mamaya tanong natin doon sa magsaserve sa amin kung bakit Cafe Infinite ang tawag dito. Bakit kaya? Baka kasi Review. parang pa letter 8. Yung ano, parang. Hey, solid. Dati, tanda ko yung mga pagkain dito, mga 80, 100 lang. Ngayon, may mga 300 na. Kaya nga tingnan natin kung worth it yung 300 pesos. Ngayon natin. Oo, sabihin. Para tayong mga ulo eh. Wala ka namang kuto, tatanggalin na kita ng upat. Aray ko. Ngayon natin yung pagkain, magbuhat na patunggo. Pero hindi kami unggoy ah. Sir, bakit Cafe Infinite yung tawag dito, sir? Initian lang ako ni Kuya. Wow! Uy, Worth it naman pala eh. mukhang sulit naman yung ano. Nakita ko yung tapa. Ito yung, ano to? Cheesy omelette. Cheesy omelette. Ito yung tapa. There's Meron pang side fries, dish pang fries. Malutong. Ano na? Sarap yung pagkakaluto ng ano, rice. Maganda rin yung present, yung papapresent ng food mo. Wala nga sa pala. 384. Oh, dalawang itlog. Grabe. Sa ito din siguro dalawa itlog nito. Well done nga lang yung pagkakaluto ng itlog. Pero tingnan natin. Tingnan natin. Cheesy nga siya. Tawag dito, the perfect bite. Sarap yung tapa. Ha? Ano na mga daw? Ano ako ah? Ang dami pa rin tupper. Pero medyo maalat yung ano. Yung? So, feeling ko dahil sa cheese. Mas maalat siya. Pero para sa ano, 200 139 to. to 220. Ah. Sulit na para sa 220. Ayun po ang Cafe Infinite. Ang overall verdict mo sa Cafe Infinite. Sa akin, ano, 3 out of 5. Ako to. 2. Maalat eh.
Pero yung Tapa, okay naman. Yung view, ambience, maganda. Maganda. Sa Overlooking. food lang, saka hindi maintained. Kasi may mga basura sa labas. Kaya sabi sa inyo, medyo i-lower nyo yung expectation nyo kapag sa pagkain pag nandito kayo sa Angono. Mayor Vice, Bekena man. Para dumami yung tax na babayaran ng mga restaurant dito. Pa-asfalto nyo. Ayun o, sarap birahan o. Yeah. Yeah. Parang lilipad sa langit o. Nanginig yung itlog ko. Dito. Kaya nakakatakot eh. Okay, iwanan muna natin tong lugar na to. Ang Angono petroglyphs ay mga sinaunang drawing, no? Tama ba? Ah, Sinaunang art ng ating mga ninuno. Ay, nung elementary ako, ganun ako magsulat eh. Stickman. Pag binuksan mo yung kwaderno. Yung moderno. notebook. Pag binuksan mo yung notebook kasi mula sa likod, puro ganun eh. Mga stickman na nagka-kami-hami wave. Nagdodrawing ka ba ng gano'n? Oo, pang stickman. Stickman tapos yung buhok San Goku. Oh, yan ang tarik ko. Oo, grabe. Dito ka mag-banking. Talagang pag magkamali ka, may kalalagyan Bakas na ka. bakas yung gulong ng mga sasakyan eh. Pumihit yung ano? Yung DJI. Angono Binangonan Petroglyphs. Kaya Angono Binangonan kasi nasa boundary talaga siya. Binangonan yung entrance niya, pero yung mismong petroglyphs nasa Angono. Hindi naman nila pagtatalunan yun dahil wala namang bayad yung pagpasok. Pero kung may bayad siguro yun, no? Pag-aagawan ng dalawang, Oo. ano yun, syudad. May entrance. Pero sponsor naman siya ng sponsor. Tawag dito, budgeted pa siya ng National Museum. National Museum. Ayan ang SM Angono. At may Starbucks na sa Angono. Kaya sa isang Starbucks ng Angono. Dati walang Starbucks sa Angono. Pero hindi siya SM City, no? Kasi hindi pa city ang Angono eh. SM Center. Yun, no? Kanto Freestyle. Yan, dyan ang legit na break. Ayan pala ang number 1 sa akin dito sa Angono, na restaurant. Yung Kanto Freestyle. Oo. Number 2 yung Lugawan. Luwagan. Tapos number 3 yung parang tayong Vista Cafe tsaka Cityscape eh. Kaya yun. Yung escalera medyo okay din yung kape, no? Okay. Ay hindi, kasi binangunan na yun. Binangunan na yun siya. Hey! Hey! Grabe, tarik. Mas matarik pa sa Cannon Road. Close to 45 degrees na ata ito eh. Oh. Kaya kung bagong labas ang motor mo, gusto mong i-break in at wala kang oras papunta sa Marilaki, mag-Angono ka. Makalusot tayo. Papak! Malakas na sinig. Yeah.
malamig din. May ginagawa dito. Tik na. Lamig. Pagka sumantal ha. Ito na yung sinasabi kong overlooking sa Angono. Libre, walang bayad. Unlimited view. Hey. Oh. Hindi ba tayong tumigil dito? Bawal mag-inom, bawal magkalat. Ano, parking guys. Huwag tayo magpasaway. Yan. No parking. Huwag ka namin puntahan. Yan, cityscape. Eh, sinasabi namin kanina. At ito, may bagong restaurant. Ay, parang ano lang siya. Parang food house lang siya. Ano, food market. Oo nga, no, ayos pala eh. Oh, ito guys ha. Itong gate na to, pag hindi kayo pumasok kayo dito tapos hindi kayo kumain, may bayad. Ito, tanong natin kay Kuya Guard. Mag-iwan kayo ng ID dito. Sir, pagka sa Petroglyphs ba, tapos lumabas kami, may bayad pa rin? Wala naman po. Wala naman. Pero mag-ano rin naman kami. Kape. Thank you. Yung pala eh. Sabihin mo lang pala sa Petroglyphs ka. Legit ba yan? Oo, sabi ni Kuya eh. Pero yun, pagka kayo ay pumunta dito sa may technique lang ni Kuya, no? Para, ano, Hindi kasi baka makapagbayad tayo. may camera kayo, no? Naman, baka. So, pag pumasok kasi kayo dito, tapos sinabi nyo, mag-viewing lang kayo. Paglabas nyo at wala kayong resibo sa mga restaurant dito, may bayad. 300 na, nung huli. Oo, 300 per sasakyan. Grabe naman. Smart pa sa kape. Kung grupo kayo, mahal yun. Oo, mahal yun. 300. Kaya maganda dyan, sabihin nyo, Bumili ka na lang ng kape kahit isa. oo, bili ka ng kape kahit isa lang. So ngayon, nasa Binangonan tayo. Itong part na to, Habi naman lang to. Binangonan. Tapos, pero ang Binangonan, gagawa natin ng separate na vlog yan. Gagawa natin vlog yung Mangantila, tsaka yung, ay hindi pala, Baras na pala yun. Yung ano, yung pinuntahan natin, yung merong parachute, paragliding. Yan, gawin natin ng vlog yan. Paragliding tayo. Ah, Sarap yun. parang ayaw ako. Merong golf course dito, yung nasa kaliwa natin. Golf course yan. Si Manny Villar nakapag-invest na rin dito kasi may kamelya na. Bunker Park. Pero tignan natin yan kung legit yun, yung sinabi ni Kuya na pag pumasok ka, tapos nag-Angono Petroglyphs ka, tignan natin kung sisingilin niya tayo mamaya paglabas. Matagtag. Yan dito, may mga restaurants naman, no? Japanese restaurant. Ano sa akin? Hanasaku. Try ka natin minsan dyan. Hanasaku. Ito, Butterfly Restaurant. Ito, mga nag-Petroglyphs siya. Ito, may tunnel dito guys. Oo. Meron din kaming kaibiyang tunnel dito. Kala nyo ba? Pwede rin kayo magbomba-bomba dito. Bomba-bomba. Yan, dito merong firing range. Keep on the firing lane.
ito na pala. Nalagpasan na naman po natin. Aray ko. Ayan na. Meron din tunnel dito. Ayan oh. Bunker Park. Straight ahead. Ayan oh. National Museum. Pambansang museo. Angono Binangonan Petroglyphs. Bago to. Di ba? Bunker Park. Oo. Ewan. Ngayon ko lang nakita. Ayan natin. Ako'y nasisiyaw. Yan oh. Maraming tao. Maraming tao ngayon. Angono Binangonan Petroglyph site. Bawal ang vehicles pero pagka bike pwede naman. Tara. Ba't yung papasok mo? Sir, may bayad po ba? Wala. Libre lang. Ganda. So, papasok tayo dito sa tunnel na to. Kasi dati daw, para makapunta ka dito, parang mag-hike ka. Dun sa pinarkingan namin. Pero binutas na nila to. Yan. Gumawa sila ng tunnel para hindi ka na mag-hike. Maikli lang naman. Ayun o. Gaano ba kalayo yan? Mga 100 meters? 200 meters? Meters? Oo, 200 meters. Gano'n. Basta wala pang 1 kilometro. Yan. Tapos, paglabas mo doon sa tunnel, ito nabubungad sa'yo. At diba parang nag-hike. Tama ito. Nilikat natin. Ayun o. O, picture ka yung pang Tito Pose. Ano tuloy si mama na nag-posing niya. Kaasang ka eh. Pwede pasok yung bike. Huwag lang motor. Pwede pasok. Pati 4 wheels, lalo bawal. Hindi meron. Pero hindi. So, Tricycle yan eh. for Eh, siguro weekdays, dahil dito yan. feeling ko Yung mga pwede. gamit nila. Ay, alam ko na, kaya siguro binutas yan. Kasi, gagawan nga ng National Museum, di ba? So, magpapasok sila ng mga equipments, kaya binutas nila. Naisip ko yan. Kaisip mo yun. Siyempre. Alam nga namang i-hike nila yung mga bakal, yung mga slab. Ayun, tapos meron pa kayo makikita ng mga cactus dyan. Picture that ng tita. Nakanakaw ka na, nakadekwat ka na ng cactus dyan, di ba? Uy, grabe ka no sa dekwat. Meron na kaming tanim na cactus dahil dyan. Grabe ka naman sa akin. Alam niyo kung bakit cactus ang halaman para kay OBR Gracel? Tigilan mo ko Ha? Ganyan lang yun no, nahulog. Oo nga. Oo nga. Tinapakita mo, nahulog. Tinulot ko, nilagahan ko. Ah, Ba? oh, si Botong Francisco na naman yung nakadiscover. Oh, ikaw magbasa. Magaling ka magbasa, di ba? Ako. Discovery, ang nakakita pala nito ay si Carlos Botong Francisco. 1965 pa. Ito pa yun. Muralist and national artist. So siya nag-report na nakakita ng may mga rock shelter dito sa hills na Oo, hanapan natin tong frog-like saka lizard-like fragment. Ayan, hanapan natin yung frog-like saka Ayun siya lizard-like. dati, oh. Oh. At dati kasi nakapunta na kami dito. Nakakwentuhan namin yung parang nagtutur. Yung mga arts daw na nakita nila dito ay somewhat similar doon sa mga nakita sa Cordillera regions. Kaya maaring yung mga mga ninuno ng Cordillera, sila din yung mga naglilok ng mga dito. Yung mga arts. Alam ko mababasa rin yun dyan eh. Pero alam mo pa, sa dinami-dami ng tao sa Angono, si Carlos Botong Francisco pa yung nakadiscover. Parang siya na lang lahat eh, no? Yes, ikaw. Yun na, yun na. Shelter siya dati ng guerrilla noong World War II. Shelter. Ayun no. Siya. Has been used by Filipino guerrillas of the Second World War.
Second World War. While lying down, Mr. Francisco noticed, Talaga? habang nakahiga daw siya dun sa, sa rock wall, nakita niya na, mayroong mga drawing. Kaya na magbasa, nakakatamad magbasa. May nakita kami dito. Ganyan yung itsura na, ay, sir, ito. Good morning po. Ganyan yung itsura ng mga art doon. Yan. Ito ay masuming frog light. Ang karapata. Ito lizard. Mukhang Anong lizard. lizard like dyan? Ito mukhang si Criselda. Ito parang ito. Ayos lang sa akin. Ayos lang sa akin. Tara. Punta na tayo doon. Bakit na kami? Yung ako natin. Parang ibang bansa feels dito. Yung feels mo dito parang nakapunta na kasi kami sa Taiwan, mayroong parang park doon na ganito yung dating. Tahimik, may mga ibon. Nakaka-relax na pa. Relaxing. Tapos Aray, cool ano ba glass. yung unggoy ba yun? Narinig ko pa. Hindi, ibon. Ibon. Hey. Ayun na. Mga ukit sa bato. Ang binangonan ng Rizal. Ayun sinasabi ko pagka dati nag-hike lang sila dyan. Bawal lang daw mag-content doon kasi baka mamaya yung mga pagsasabihin mo, mga fake news. Sabi ni Kuya. Bawal daw Makes sense naman. Oo, tama naman kasi baka mamaya sabihin mo, mga dinosaur yan, yung mga nagganon-ganon doon. Mali. Doon ka magtanong. Ninuno ko yung mga isa dyan. So, hindi na ako magsasabi ng kung ano mang impormasyon kung saan galing yung mga na yan, mga lilok na yan. Basta, mga ninuno yung naglilok dyan. At si Botong. Si Botong Francisco. Ang nakadiscover. Tignan mo to. Oh. The oldest known artworks in the Philippines dating back to circa 3,000 BC. Grabe, ganun siya katagal. Oh, ano ibig sabihin ng circa? Hindi ko alam eh. Circling back. Circa. 3,000. Ano yan? Circle of life? Back to circa o circling of life. Ayaw ko sa kanila. Basta 3,000 yan, before Christ. Kaya pagka pumunta ka dito, huwag yung hocus-pocus na info. Siguro doon yung tama info nyo kapag nagkwento-kwento kayo. Okay? Baka, uy, may gumagalaw-galaw doon. Talag mo? Oo. May nagbabalat na ahas na kanina doon. Nakita nyo kanina. Na-picture mo ba? Oo, na-picturean ko. Paano kung may dumaan dito pa? Ay, di masaya. So, pagka nag-vlog kayo doon, ang alam ko, di ba tinanong natin dati yan? Pagka ba nag-vlog kami dito, pwede. Pwede naman daw. Basta hingi ka ng permit from National Museum doon pa sa Maynila. Grabe, Kasi no? magpapadala sila ng tour guide para yung Tour mga guide information yung- na sasabihin at ikukwento ay tama. Ang galing. Tama naman. Babalik na tayo sa tunnel. Paglabas natin, binangona na tayo. Right. Goodbye, Angono. Hello, binangonan. Okay, sir. Pagka ba sinabi namin doon sa gate na petroglyphs kami, kahit pag namin kumain doon sa mga restaurant?
Ayan na. Hindi nasisingil. Doon yung kailangan. Wala naman kaming kailangan proof na pakita doon. Baka? Sa bagay. Sige. Yun na lang. Maganda yan. Thank you, sir. Thank you po. Papunta naman na tayo sa Angono Lakeside. Ang perfect spot kung gusto nyong mag-sunset dito sa Angono. So far yun ang pwedeng i-offer ng Angono sa inyo. Babalik tayo ng Kabyang. Bomba, bomba. O nga pala, meron pa tayong katanungan na dapat sagutin kung libre lang ba dito pumasok dito pagka nag-Angono Petroglyphs ka. Kuya, voters ID Criselda Bellio. Ano pangalan niya? Criselda Bellio. Galing kami sir sa Angono Petroglyphs. Rosil, ano to? Criselda Bellio. Voters ID. Okay. Thank you po. Abay, ayun pala ang technique. Kung gusto mo makapasok ng libre dito. Pero pag gabi, Malabo ka. Oo. Pag umaga, pumunta ka dito, ayaw mo magbayad ng 300, sabihin mo, mag-Angono Petroglyphs ka. Pero, pumunta ka na, kasi maganda naman talaga yung lugar. Diba? Ayan, dyan sa Cityscape, pwede rin mag-ano. Sunset, maganda rin dyan. basta ditong sunset kasi. Yan, Dyan, sa lugar. Hindi, dun. Yung sa Memoa yun eh, dun yun. No overloading. Welcome back po sa bayan ng Angono. At nakita nyo na yung dome sa yung street na puro mural at yung Angono Petroglyphs. Ngayon naman ay papunta naman tayo sa Angono Lakeside. Itong usually na tambayan dito eh. Iba itsura natin ngayon kasi natigil yung pagre-record namin dahil dumaan yung bagyo. Si Bagyong Karina. Kaya tinutuloy na lang natin. So, papunta dun sa Angono Lakeside, madadaanan nyo yung Blanco Family Museum. Nakapunta na kami dyan, kaya lang bawal kasi mag-vlog dyan. Pwedeng mag-picture. Yan, sikat din tong ano eh. Sikat tong pinupuntahan sa mga field trip eh. Yan oh. Grabe oh. May isda oh. At mukhang sarado pa. Yan. Mukhang hindi pa tayo pwedeng pumunta. Kung medyo artistic talaga kayo, isa yun sa mga marirecommend namin na puntahan nyo, ang Blanco Museum. Ayan, nung bumagyo, dahil nga nabanggit ko kanina, dumaan si Bagyong Karina, ay itong Angono Lakeside ay nabaha. Kaya hindi kami nakapag-shoot kasi kailangan naman mapakita namin sa inyo ng lubog sa baha ito. Pero yan, pagka, di ba kwento mo nga sa kanila yung ano, yung sa piyesta, paano nagsisimula yung piyesta ng Angono? Yung sa piyesta, una sa Catholic Church, tapos iikot yung santong Saint Clement yung pangalan. Iikot yung santo ng Saint Clement sa buong barangay. Tapos ang ending niyan dito sa Lakeside, Wawa. Ending ba? Akala ko start. Hindi, ending. Paparola nila dyan yung si San Clemente. Kasi si San Clemente, dyan daw nila nakuha. Yan. Sa lake na yan. Angono Lakeside Eco Park. So dito nila patron daw nakuha. siya ng mga mangingisda.
Mangingisda ng Patron ng mga mangingisda. mangingisda ng tilapia sa ano. Oo, tilapia sa kabangus. Nasaan sila, mama? Ako pa, wala na. Medyo mainit na rin kasi. Makita ko lang sa inyo yung ginagawang kalsada dito sa Angono Lakeside. So yung ano na yan, yung tulay na yan, tulay. Oh, parang kalsada lang naman siya, hindi naman siya tulay. Ginagawa yan para i-connecta yung C6, yung floodway, yung Angono, tsaka yung Binangonan. So the moment na magawa yan, alam ko doon sa Binangonan halos may progress na din eh. Maganda na rin yung progress. Pag nagawa yan, ay ma-reduce yung traffic din sa Manila East Road yata yan. At magkakaroon na ng direct access from C6 papuntang Binangonan. Yun, welcome po sa Angono Lakeside. Meron palang mural dito si ano, no? Si Catriona Gray. Kasi bumisita rin dito si Catriona Gray. Makita namin sa inyo. Ito yung mural ni Catriona Gray. Yan. Kung gusto mong mahawakan yung kamay ni Catriona Gray, o yan. Ano mo siya ito? Oo nga. Oh, laki ng kamay. Ah. Ay, grabe. Pagtal mo yung kamay ko. Ikaw nga, gano'n kalaki. Grabe, hindi ko ma-imagine. Gano'n siya katangkad. Oo, kasing kamay. Ba, magkatangkad Hindi, kayo? pero ang haba nung ano nyo. Baka nga magsing tangkad. Hindi, magkasing tangkad kayo. Tapos may mga nangingisda rin dito. Ito yung museum dito sa may Angono Lakeside. No. Sarado daw ngayon kasi ngayon ay araw ng Sabado. Tuesday daw sila magbubukas. Ayan, silipin na lang natin. Ay, di mo nakakita. Kita. Sayang doon yung petroglyphs, oh. Sa kaliwa. Ay, napuntahan naman natin yung petro. Yun yung itsura ng petroglyphs. No? Ayun na may history ng Angono. Higante sa Pangono. Sayang, di nakabukas. Sayang. So, mukhang by the looks of it, mukhang history ng Angono yung makikita mo doon. At ayan yung mga higantes nila. May mga nangingisda dito. Ano yung pinapain nyo? Uy, bulate. Sayo kong pakita. Bakit naman? Bulate. Ano naman? Tingin? Ay. Mga tilapia ang nahuhuli dito, tsaka ano? Dyan. Bangus, wala. Ang laki ah. Ay, ito. Alam ba tilapia? Ito yung walang nahuli. So, kuya, walang isda kapag malabo ang tubig. Paano po yan? Pupunta pa po kayo doon sa gitna. Sa may gitna pa po kayo pupunta niyan. Para makahuli. Ha? Nilagay na pala ng lambat. May mga lambat na pala. Tapos babalikan nyo na lang pagka... Tapos kuya, yung mga nahuli nyo, binibenta nyo doon sa palengke? Diretso na? O pagkain sa pamilya? Pagkain sa pamilya. Ganun pala yung kala ko dadalhin sa palengke. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made